Mga kapuso, nakababahala ang sinapit ng isang sabungero makaraang walang habas na bugbugin sa isang sabungan sa Taytay, Rizal. Ang dahilan ng pananakit ang tinatawag na pake o yung pakiusap na pagtaya kahit hindi pa nakakabayad. Pinaimbestigahan yan sa inyong Kapuso Action Man. Kaliwat kanang inundayan ng suntok at tinuhuran sa ulot muka. Yan ang nahulikam na sinapit ng lalaking itago natin sa pangalang Pedro. Noong 23 ng Oktubre ng nakaraang taon, isang lalaking nakaitim na t-shirt ang makikitang paulit-ulit na nanakit sa kanya. Habang nanonood lamang ang 5 iba pang nasa loob din ng silid. Lakat sila pawang mga tauhan umano ng machine betting na sabungan sa Taytay, Rizal. Sumbong ng concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man. Nag-ugat sa paki o pakiusap ang walang habas na pananakit. Nagkaroon ng paki na 175,000 sa isang teller. Paki, ito yung tataya ka muna ng walang bayad, parang pakiusap. Matapos ang pananakit, makikita sa isa pang kuha ng CCTV na may darating na mga pulis ng Taytay Municipal Police Station at hinuli si Pedro. Nakausap namin mismo ang kasintahan ni Pedro na itago natin sa pangalang Celia. Yung time na yun, hindi na po siya umuwi. Walang paramdam, hindi niya po ako nasundo sa trabaho. Hinanap po namin siya. Saan niyo siya nakita? Pakulungan na po. Bugsirado po. Ano yung kwento niya sa inyong nangyari, ma'am? Tinuro lang daw po siya tapos hinuli na. Pinugbog na daw po. Hindi nga daw po siya nakapagsalita kasi yung bibig niya po, puro sugat yun. Nang dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Taytay Municipal Police Station. Meron tayong natanggap na tawag galing sa management ng isang cockpit arena dito sa Taytay. Allegedly meron silang gustong kasuhan, ireklamo ng estafa dahil meron silang betor na umabot sa 175,000 yung bet and yet walang binibigay o naipapakitang pera. Nasampahan naman natin ng kaso ng estafa. 2 linggong na-detain sa Taytay Municipal Police Station si Pedro at nakapagpiyansa noong 6 ng Nobyembre ng nakaraang taon. Pero ang nakapagtataka, hindi na imbestigahan kung paano niya natamo ang mga sugat sa ulot katawan. To be honest talaga wala po akong idea kung ano pong about dun sa tinamo niyang pinsala, sugat mga injuries niya kasi during that time wala naman siya na-mention na siya is binugbog. Wala naman siya na-mention sa amin na siya ay pinagtulungan. Kaya nang mapanood ng hepe ang CCTV footage ng pananakit, hindi dapat na mag-resort sa violence, physical violence. And then dun sa part naman nung nabugbog, dapat nag-file siya ng complaint against dun sa individual o kung sino man yung grupo na nambugbog sa kanya. Na sa amin naman, sa investigation section namin, nakikater din namin yun. So parang lalabas na charge, counter-charge. pagtitiyak ng hepe ng Taytay Municipal Police Station. Paimbestigahan natin para ma-identify kung sino yung nanakit sa kanya, and then we will file appropriate charges dun sa mga individual na nanakit sa kanya. Sa ngayon ay pinag-iisipan na ng pamilya ni Pedro ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanya. Tinungo namin ang machine betting na sabungan sa Taytay, Rizal para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang ibinibigay na pahayag. Amin ding ipinarating sa provincial government ng Rizal ang nakababahalang insidente at iimbestigahan din nila ang nangyari. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, nahulog ang isang sasakyan sa hinuhukay na proyekto ng Maynilad sa Noveleta, Cavite. Yan ay matapos maalis ang takip nitong steel plate. Inirereklamo yan at pinaaksyonan sa inyong Kapuso Action Man. Literal na nahulog sa butas ang sasakyan na ito sa bahagi ng Barangay San Rafael 2 sa Noveleta, Cavite noong 11 ng Enero ngayong taon. May sinusundan akong tanker. Biglang may kumalampag doon sa likod. Akala ko naman yung gulong lang niya. Hindi ko alam na nakalatkat niya yung takip ng Maynilad, yung steel plate. Nahulog, sumayad yung gitna, yung mid part ng pickup. Hindi ko na maiusod kasi malalim. Ang unang bahagi ng sasakyan napuruhan sa butas ng ginagawang pipe laying project ng Maynilad sa lugar. Yung ilalim ang sumayad eh. Tanggal yung brake hose, yung parang dust
pedal ko sa ilalim, yun ang nasira, yung goma. Tapos namin yung mga joint sa gulong kasi nalaglag siya. Pinagawa ko na kagad, hindi mo na ako pwede magantay sa kanila. Niremedyohan umano ng Maynilad ang problema pero pinangangambakang maging takaw aksidente pa rin ito. Nilagyan lang nila ng hook. May nadulas na motor kasi madulas ang steel plate. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Maynilad. Agad daw nilang ipinag-utos sa contractor na isaayos ang apektadong daan. Daragdagan din nila ng safety measure ang naibalik na steel plate sa butas habang nagpapatuloy pa ang proyekto. Nais ding linawin ng Maynilad na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa may-ari ng sasakyan hinggil sa pinsalang dulot ng aksidente. Kasama raw dito ang pagbabayad sa kaukulang danyos. Inasahang matatapos ang proyekto sa katapusan ng Pebrero. Humihingi rin ng pangunawa ang Maynilad sa abalang dulot nito sa mga motorista. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.